what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon po itong balita natin ay isang breaking news mga kababayan, no? Na kung saan, no, ito pong China ay gumawa na naman po, no, ng isang kaguluhan dyan po sa West Philippine Sea mga kababayan. Specifically, dyan po sa Sandy Cay. No, na kung saan ay nagsasagawa po ng research ang barko po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR mga kababayan ay binomba po ito ng China mga kababayan, no? Binomba po ito ng Chinese Coast Guard mga kababayan. Nako po, wala talagang tigil itong China, no, sa pangaharas at pangbubuli po sa ating mga barko mga kababayan. 'Di ba? Sobra na po itong ginagawa na to ng China at mukhang kailangan na nating gumawa, no, umaksyon o aksyonan ito mga ganitong klaseng pag-uugali o asal ng China mga kababayan. Mukhang hindi na ho ata tama o hindi na po ata ano exact word natin dito, hindi na po ata sapat, no, yung ginagawa nating paikipag-usap lang o pagrereklamo lang mga kababayan. No, mukhang kailangan na nating maglapag dito ng isang bakal na kamay mga kababayan, no. Isang matigas lang po na utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat bantayan na po talaga natin yung West Philippine Sea na yan. No, kailangan na natin talaga ng mga barko na kung saan hindi na uubra itong ginagawa na to na pambubuli ng China. Okay, so medyo nakakagigil lang mga babayan, no? Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright, so alamin natin itong balita na to mga babayan. Kayo po ba pabor, no, na kung sakali mga babayan ay mas dagdagan pa natin, no, yung mga barko na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea at mas dagdagan din natin yung suporta, no, ng BFAR, yung mga barko ng BFAR, lalo't ganito yung ginagawa po ng mga barko ng China Coast Guard mga babayan, no, para mas napoproteksyonan natin, no, ito mga barko na to ng BFAR na nagsasagawa po, no, ng mga research, di ba? Mukhang hindi na sapat yung ginagawa ng gobyerno natin na puro pakikipag-usap lang. Dapat dito kamay na bakal na, no, ang ginagawa natin. Okay, so alamin natin itong balita na to. Let's go. Binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Coast Guard si Bert Dizon. Bert! Tony nagsasagawa ng marine scientific research sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang isa sa mga barko ng BFAR, lulan ng BRP Datu Sanday at BRP Datu Bagbuaya nang mangyari ang insidente. Bukod sa pag-water cannon, makailang beses ring sinagi at nagmaniobra ang China Coast Guard Vessel 21559 sa BRP Datu Sanday, nagresulta sa pagkapinsala sa port bow ng barko. Ito yung sinasabi natin mga kababayan, no? Medyo nakakagigil lang, no, pagka nakikita natin ganito. No, ewan ko, kayo ba nararamdaman ninyo yung gigil at galit? No, pagka nakikita natin ganitong tayo mismo binabangga yung mga barko natin. Tapos pagka yung mga barko nila, mga kababayan, na nahuhuli natin, no, sa teritoryo natin, nakikita natin, mga kababayan, sinisita lang ng Philippine Coast Guard. No, niraradyohan lang ng Philippine Coast Guard, hindi man lang lapitan. 'Di ba? Sir Tariela. No, ano ba naman? 'Di ba? No, calling Sir Tariela. No, hindi na sapat yung mga ginagawa nating hakbang na ganon. No, kung ganyan ang pinapakita ng China Coast Guard, dapat ganyan na rin yung gawin natin. Kung binabangga tayo, kahit malit yung barko natin, banggain na rin natin sila kung kinakailangan. Diba? Kawawa yung mga tao natin dyan, oh. Kawawa yung mga barko natin. Tayo yung binabangga. Kung ini-insist natin na teritoryo natin, no? Kung sa atin yung ini-insist natin sa atin yung Sandy Cay, bakit hindi natin gawin? No, na ipagtanggol talaga yan. Diba? Bakit hindi natin gawin banggain itong mga barko na to ng China? Kahit pa malalaki yan. Makakapag-inflict pa rin tayo ng damage dyan sa mga barko na yan. At least lumaban tayo. Diba? Kesa yung ginaganyan yung mga barko natin, binabangga yung mga barko natin, nasisira yung mga barko natin na wala tayong ginagawa. Diba? Mas maganda yung tayo mismo,
No, pinapakita natin sa kanila na pumapalag tayo. Ayun lang sila, oh. No, yung mga Chinese na yan, no, nakikita natin, no, baka tinatawan-tawanan lang tayo niyan, eh. 'Di ba? Hindi na nakakatuwa, mga kababayan. Hindi na nakakatuwa yung ginagawa na to ng China. 'Di ba? Ipakita na ng Pilipinas, ipakita na ng Coast Guard yung pangil natin diyan sa mga yan. Sa isang pahayag, mariing kinundinan ng BIFAR ang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea na naglagay sa kapahamakan sa buhay ng mga sibilyang sakay ng barko. Hindi na pwede yung yung puro ganun, reklamo lang tayo. No, para sa akin, hindi na sapat yung puro reklamo lang tayo. Kailangan umaaksyon na tayo dyan. Sa kabila nito, matagumpay na natapos ng BIFAR ang mission sa Pag-asa K sa West Philippine Sea. Kaserbisyo mo sa PCG Bertizon para sa Teleradyo. Kahit pag gano'n, no, nagawa natin yung ating mission dyan sa Sandy Cay, yung dapat natin gawin dyan sa Sandy Cay, pero na-damage yung barko natin, eh. Diba? Nalagay sa alanganin yung mga tao natin. Nalagay sa alanganin yung mga tao ng BIFAR. No, hindi na sapat yun. Hindi na tama yung ginagawa na to ng China. Hindi na sapat, mga kababayan, na puro lang tayo ganun reklamo. No, kahit pa sabihin nating maliit na bansa tayo, kung papakita natin no, na pumapalag tayo sa kanila, na nilalabanan natin yung mga barko na yan. No, darating ang panahon, titigil at titigil yung mga yan. Hanggat wala tayong ginagawa dyan, hanggat di natin nilalabanan yan, hindi tayo titigilan yan. No, paulit-ulit nilang gagawin yan. Yan, sinasabi natin, di ba? O, ito pa. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang Dagdagan natin yung gigil nyo, mga kababayan, no? Gigil lang. No, nakakapanginig ng laman pagka ganito. Alam nyo yun, nakakabwisit yung ginagawa na yan. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Tapos, pag after nyan, mga kababayan, pag nagkaroon uli ng research dyan, tsaka lang uli pupunta yung barko ng Philippine Coast Guard. No, hindi naman sa kinukundina natin yung Philippine Coast Guard. Dapat maging SOP na yan. Sinasabi na natin noon pa, dati pa. No, na kapag merong ganyang research, dapat ina-assist yan. It's either Philippine Navy or Philippine Coast Guard yung nag-a-assist sa kanila. No? Na dapat meron silang backup support. Hindi po pwede yung ganyan pinababayaan nyo lang yung barko na yan. Alam nyo walang armas yan. Diba? Hindi kagaya ng mga barko ng China Coast Guard. Malalaki yan, may mga water cannon yan. Diba? Dapat every time na merong research dyan, kayo mismo, no, Philippine Coast Guard, inaalalayan ninyo yan. Ito po, tingnan ninyo, kuha po ito mula sa loob ng BRP Datu Sanday na nagsasagawa po ng marine scientific research dyan po sa may Sandy Cay 2. Malapit po yan sa may Pag-asa Island. Ang Sandy Cay po, yan po yung mga pulutong ng buhangin. May pagka-sandbar po yung itsura niyan. Ayon po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa magkahiwalay po na pahayag ay nangyari po yan kahapon, May 21, bandang alas 9 ng umaga. Nagkasira-sira po yung ilang bahagi ng barko. Ito po, tingnan naman natin sa aerial footage na ito po. Makikita po yung direktang pagtama ng malakas na water cannon dyan po sa barko ng BIFAR. Diba, nakikita ninyo dito mga babayan, ang tinatarget nila is yung mga antena, no, yung communication system ng barko. No, para hindi na sila makatawag o makapag-assist o makapag-radyo, no, ng tulong kung sakali man na may mangyari sa kanila. Yun yung plano ng China, oh. Diba? Kitang-kita yung ginagawa ng China, mga kababayan. Nakakagigil. No? Ayan, no, tinitira yung communication system nila. Ganyan din yung ginawa nila dati doon sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Sinira yung communication system. Diba? Kung kahit maliit yung barko na yan ng BIFAR, mga babayan, kung may instruction na pag hinarang kayo, banggain ninyo, lubog yung barko na yan ng China. Yung sinasabi ko sa inyo. Lulubog yan. No? Mas maganda yung ganun, tapatan na lang. Kung sa China pa rin yung barko na maliit na yan, anong gagawin ng mga yan? Magre-reklamo sila? So be it, magreklamo kayo. Diba? Yun na lang din naman ang gagawin natin. Puro reklamo na lang din naman. Wala na rin naman mangyayari.
Di ba? Malagay sa alanganin o lalagay din sa alanganin yung mga tao natin dyan dahil sa ginawa nila. Di ba? Yung katwiran ng China, nalagay sila sa alanganin. So be it, nalagay din sa alanganin yung mga tao natin. Banggain nyo na rin. No, binangga kayo, diretso nyo na, banggain nyo na rin. Di ba? Ayon nga po sa ulat ng DA at BIFAR ay nalagay rin po sa alanganin ang buhay ng mga sayantipiko at mga sibilyan na sakay ng barko. Kinundina naman ng Philippine Coast Guard ang panibagong insidente na yan. Nangyari po ito halos ilang buwan po nang iwagayway ng China Coast Guard ang bandila nito sa mismong Sandy Cay 2 kung saan din po iwinagayway ng Pilipinas ang ating bandila sa teritoryo o sa bahagi ng karagatan na pinag-aagawan ng China at Pilipinas. Yung pagkundina na yan, wala na mangyayari dyan. No? Kung hindi tayo aaksyon, kung hindi tayo kikilos, wala mangyayari dyan. Mga babayan, puro tayo kundina. No? Yung pagtatayo ng bandera dyan, wala rin mangyayari, walang silbi yan. Kahit ilang bandera itayo ninyo dyan, pagka binabangga yung barko natin na nandiyan dyan tayo, walang silbi yan. Diba? Ibig sabihin, hindi natin kayang protektahan. No, yung mga pagmamay-ari nating teritoryo, yung ipinaglalaban nating teritoryo, hindi natin kayang protektahan pagka ganyan yung ginagawa nila. Iniinsulto nila yung Philippine Coast Guard, iniinsulto nila yung gobyerno natin. No, iniinsulto nila yung tinatawag nating soberanya. Mas lalala pa yan dahil nagboto kayo ng mga pro-China. Huwag kayong magtaka, mga babayan, pagka sa susunod na budget hearing ng para sa pag-i-improve ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy, merong kumontra sa budget ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy at hukbong sandata ng Pilipinas para dyan sa West Philippine Sea. Huwag kayong magtaka dahil ibinoto nyo yan. Okay? So yan. Okay, so, ano masasabi nyo dyan? Pasensya na kayo, medyo bad trip lang ako. Bad trip ako dun sa balita, mga babayan. No? Ano masasabi nyo dyan? Paki-comment po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito ang inyong Kuya Mobs, It's on Bobs TV. Peace and health.